magsasalita ka lang na, ma'am, diretso nyo na kami, wag na kayo magpasikot-sikot. Tell us straight up front, anong nangyari dyan? Bakit nagkaganon? Mr. Chair, as we can see, ito po yung sa Barangay Moonwalk, Parañaque sa Multinational Village. Meron pong mga nakita tayong mga basura po at mga dito sa ating mga daluyan po ng tubig dito sa ating Parañaque. Wait a minute, since nagkaroon natin ng earthquake and I believe we have to suspend muna. Now, Parañaque flooding, DPWH. Ano nangyari po yung sa baha sa Parañaque nung May 12? Severe flooding in hit Barangay Moonwalk in Parañaque on May 12, reaching chest deep in some areas. Akala ko ba billion ginagastos natin sa flood control, and yet dito sa Parañaque naging parang dagat yung isang area doon dahil sa flooding. Yes po, Your Honor. Ano nangyari sa mga flood control natin na budget? Yes po, sir. I think po it can be best answered po by our Assistant Secretary for Regional Operations in NCR. We have here with us po si Asek Malaluan. I would like to recognize the presence of Senator J.B. Ejercito. Senator J.B., thank you for coming. Okay, sino mag-address muna nun? Si Asek? Okay. And Asek, please identify yourself. Ano po? Asek po kayo ng? I'm Assistant Secretary Loretta Malaluan of DPWH for NCR Operations. For NCR Operations. Explain to us yung nangyaring flooding dyan sa Parañaque noong May 12, Asek. Ba't nangyari po yun? What happened? Sino po may pagkukulang dito? Sir, Mr. Chair, as we can see, ito po yung sa Barangay Moonwalk, Parañaque sa Multinational Village. And kung makikita po natin, there are isa po sa Ma'am, diretso nyo na kami, wag na kayo magpasikot-sikot. Tell us straight up front, anong nangyari dyan? Bakit nagkaganon? Wag nang pagpaligoy-ligoy, please. Meron pong mga nakita tayong mga basura po at mga dito sa ating mga daluyan po ng tubig dito sa ating Parañaque, and we are now addressing po. So you're blaming yung basura. Saan galing po yung basura? Saan nagkaroon ng clogging? Actually po, medyo hindi po ako na-update dito sa... Well, you should have been updated. Yeah. Kayo po ang operation sa NCR. So tinitingnan mo lang kasing picture, may nakita kang basura, basura ang dahilan. I don't think so. There must be another problem, another reason kung bakit nagkaganon yan. We have to address that right here, right now. Hindi po yung magsasalita ka lang na basura, tapos hindi pa ako na inform. Come on, you should be on top of this. Yeah. Kasi sa operation po kayo, ma'am. Also with us is the regional director. Oh, ipapasa mo na naman ako. Kanina pinasa ka sa... Nagpapasa-pasa na kayo ng bola. Yes. Come on, may budget tayo ng bilyones sa flood control. Ano na nangyari? Dito sa mismong Parañaque, NCR, nagkaba hanggang chest deep. Oh, we are addressing na po itong problema na ito. I know you're addressing, but we know, we need to know, the public needs to know, bakit nagkaganon? Anong cost para naman maiwasan natin sa ibang lugar? Go ahead, Senator. Tanong ko lang, Mr. Chair, with your indulgence. Asek Malaluan, meron po bang may pumping station ba rito? Meron po tayong mga pumping stations. Was it working during the time or hindi, or nag-clog yung pumping station dahil sa mga basura? Was it working? May tao ba? Baka na... Meron tayo pong mga pumping stations sa Parañaque, and yung isa po nating inaano na booster pump po natin is right now hindi po working dahil po inaayos nga po natin. So yun ang rason siguro, one of the reasons, and probably this one. So hindi gumagana yung isang pumping station. Opo.
I know that for a fact, Mr. Chair, kasi yung sa San Juan, nung mayor din po at congressman, may mga basin kami. No, we really need pumping stations to be working para mailabas yung tubig. So, siguro yung, sino bang in charge ito? MMDA, di ba? Pag flood control, ang nagmaman? Yes po, may mga portions po ng mga pumping stations natin na ang MMDA, but there are certain pumping stations po na still being managed by DPWH and by the LGUs. Siguro para please submit a report to the committee para malaman din ni Mr. Chair kung ano ba nangyari. Was it a pumping station that was not working, or yun nga, ano pong rason? Kung basura nga talaga. Minsan talaga, Mr. Chair, nako, nung naglilinis kami nung mayor ako, minsan magugulat ka. Ang nakukuha namin, katre, nako, ganun kalalaki. So, please submit a report para magkaroon ng idea din ng chair, no? Tsaka yung pumping station, especially during wet season, lalo ngayon rainy season, kailangan lahat yan working na. Diba? By now, Mr. Chair, dapat lahat ng pumping stations in this area should be working kasi otherwise talagang mag-iimbak ang tayo. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator JV. Meron kang opening statement? Mamaya, Mr. Chair, I just like to clarify some things, no? Kasi meron ho tayong kapapasalamat, kapipirma lamang ni President Marcos, no? Yung pong Motorcycle Crime Prevention Act, no? It's a good thing that the Executive Director is LTO here, Greg Puat, so that we can clarify. Kasi po may mga misinformation na lumabas sa riding community. Yung grupo po nung parehong paborito tayo, Mr. Chair, hindi ko na sasabihin, baka sumikat pa. Pero they're creating misinformation that yung pong transfer of ownership ay dito lang sa batas nito. But in actuality, doon pa yan sa Land Transportation Code of 1964. Siguro, Attorney Greg po, can you clarify that ito pong transfer of ownership has been in the other laws, no, that were passed, no, prior to this, itong amendment na kasi ito, no, prior to doble plaka, meron na tama ba, may mga batas na nagsasaad na dapat yung transfer of ownership ay nire-rehistro sa LTO for crime prevention. LTO, Attorney Puo. Good morning po, Mr. Chair. Yes po, tama po kayo, Mr. Chair. Kasama po yung requirement na i-transfer po dapat ang ownership sa atin pong RA 4136 na 1964 pa po. And then we have the old anti-carnapping law, which is a 1972 po. Required din po na i-transfer yung mga nabili po na sasakyan. Otherwise, it is presumed as carnap. And then, meron din po tayong 1992 Memorandum Circular sa LTO signed by then ASEC Browan requiring the transfer of ownership within 30 working days upon execution po nung deed at i-report po sa LTO. 20 working days? 30 po 30 nung 1992. 92 po. And then nung 2016 po na-amend po ang ating anti-carnapping law. Dito po nailagay yung 20 working days na kailangan pong i-transfer po yung mga nabiling motor or sasakyan, otherwise it will be presumed as carnap. Kasama po ang four wheels dito, no? Hindi lang po for motorcycles. Tama po, Mr. Chair. And then 2019 po, Mr. Chair, doon na po lumabas yung Motorcycle Crime Prevention Act. Although ang nakalagay po doon ay reporting lang, reporting and transfer. Now, dito po sa bagong batas po, yun po yung 20 working days shall cause the transfer of the motorcycle ang nakalagay po. So just to clarify, Mr. Chair, no, yung pong dating batas, nandun na sa mga dating batas pala ito. Mula 1964, nakailang may AO na rin. So to clarify, hindi po ito introduced dahil lang dito sa amendment. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair, and in fact, reading of the new law po, medyo mas magaan po siya kaysa doon po sa anti-carnapping, kasi sa anti-carnapping law of 2016 ang nakalagay po shall be registered within 20 working days. Ang nakalagay po dito sa 12209 which napag-usapan po
dito sa Senado shall cause the transfer within 20 working days. So yung shall cause po, isimulan mo pero hindi, because we know for a fact that they are outside the control of the buyer, yun po, shall cause the transfer within 20 working days ang nakalagay po. Pero pag when you say 20 working days, kung isasama mo yung weekends, that's almost 1 month, no? Tama. Tama po, Mr. Chair. Kasi po, Mr. Chair, just to thank you for this opportunity kasi nagpapanik ho yung ang riding community. Akala po nila na yung motor lang po ang saklaw nito. So magandang clarify po ni Attorney Greg Puang, aking Executive Director, that 4 wheels is also included because of the anti-carnapping law. No? At ang maliwanag din na yung 20 working days that is almost 1 month. Di ba? And ano ho ba ang rasyonal? Bakit kinakailangan mag-report? Diba? Dati kasi, bakit daw yung iba, dati akala nila kagawian na hindi patong-patong ang deed of sale. No? Bawa first owner, second, third, deed of sale lamang, open deed of sale. So, bakit ho hindi na-implement yung dating batas na kailangan ma-register yung transfer of ownership? Tama po, yun na nga po, Mr. Chair, dahil sa nakaugalian, and we are very happy po na very specific po yung ating Motorcycle Crime Prevention Act nitong na recently signed by our President. At least now, we have a clear guidance po nung sa mga gagawin po ng mga nakabili at nagbenta ng sasakyan. And siguro sa PNP, kaya na sa General Mata, meron ba HPG rito? General Mata, ang concern po kasi ng riding community, ang tagal ho daw ng proseso. No? Alam po naman natin, no, may HPG clearance, meron pang sa LTO. So, yung LTO kasi, nag-propose na sila, magkakaroon sila ng amnesty para po malinis na ang mga records, no? Kahit na yung inaalala ng iba na namatay na yung may-ari, first owner, iba nawawala. So, Attorney Greg po, tama, magkaka-amnesty program tayo para maging malinis ang records? Tama po, Mr. Chair. Meron po tayong fina-finalize ngayon na ilalabas na guidelines na para po sa mga motorsiklo na nabili before the effectivity of the new law, magbibigay po tayo ng not only 6 months po, Mr. Chair, ang inakalagay po sa ating draft ay 6 months upon effectivity of the MC or the next registration po, Mr. Chair. So kung yung next registration mo po ay 9 months from now, within 9 months pa po yung i-transfer mo na yung nabili mo na sasakyan. And with regard naman po doon sa nawala na yung deed of sale, patay na yung owner, meron din po tayong, doon din po sa MC na yun, pwede na pong mag-execute yung nakabili ng isang affidavit na magpapatunay na nasa kanya na po, sa kanya yung sasakyan, considering po na under our civil code, possession of a movable property such as a motorcycle or motor vehicle, you are presumed to be the owner of that movable property. So yung agam-agam ng ilang riders na baka maging problema yung hindi nila mahanap, nawala na, namatay na yung may-ari, nasa probinsya, just with the proof of ownership ay pwede na nila ma-transfer yung kanila pong registration sa pangalan nila. Tama po, Mr. Chair. In addition to that po, with our recent meeting po, ang sabi nyo nga, kung dapat mapadali, we are developing an online platform po para po hindi na po pumunta muna yung atin pong kababayan bago po, hindi na mag-absent para sa mga transfer of ownership. Ay, maganda balita, Mr. Chair, kasi marami sa mga riders natin nagtatrabaho at ginagamit sa hanap buhay at sayang yung araw na yon. So magandang balita, and thank you for LTO na magkakaroon sila ng online processing para hindi mawalan ng working, kumbaga yung sayang din yung sweldo, no? At kikitain. So yan po, maliwanag, magkakaroon tayo ng online payment, magkakaroon pa ng amnesty. General Mata, sa HPG naman, from your point of view, yung pong nakagawian na open deed of sale lamang, no? Minsan second, third owner, pang-apat na sali na, open deed of sale. Paano yung palimbawa, may checkpoint o ano man, kailangan dala nila lahat yun para ipakita na sila na yung panghuling owner. Hello, sir. Supposed to be, dala nila yun, sir. Supposed to be. Dala nila lahat kasi yun ang pinangahawakan mo lang ng proof of ownership mo eh.
doon sa sasakyan. Pero ano rin, General, no? Hindi ba parang abala rin yan? Bawa sa Abala. checkpoint, ang dami hong dalang Oo. dokumento. Oo. Imagine, Abala Mr. po. Chair, imbis na Opo. registration lang at tutugma doon sa lisensya, Yes po. may tatlong deed of sale pandala. Yes, Ganun po. ho ba Yes, po. nangyayari? Yes po, kaya with the passage of the new law, maiis na po yung yung issue na mahahassle. Kasi nga, now they are being required only 20 days to transfer. 20 days lang kailangan. Kaya yung with the passage of your new law na sir, okay sa amin yun na mawawala yung mga hassle, sir. Malaking ginhawa sa HPG, malaking ginhawa rin Sa po sa riding riding, community, motorist, no, na hindi na sila maabala Apo. na dala-dala lahat ng deed of sale, Yes no? po, sir. Totoo Siguro po. yung yung responsibilidad na sa bawat isa rin. Yes Tama po, ho yung ba? seller tsaka buyer will take its own responsibility. The seller will report yung niya na within 20 days din, and yung buyer will immediately transfer din dapat, sir. Tsaka maganda ho yung offer ng LTO na amnesty at online. Yes, po. Malilinis na records. Hindi na kinakailangan na 3-4 ang dala-dalang dokumento from now on. Opo. Ang question na lang, with your indulgence, Mr. Chair, last point. Kasi po baka raw matagal yung proseso, baka yung 20 working days ay kulang dahil minsan daw sa HPG lang yung clearance ay inaabot ng siyam-siyam. Hindi po. So, si LTO magkakaroon po ng online. So, is it possible na magiging yung HPG clearance maging online or konektado na rin sa LTO para mapabilis ang proseso? Yun, sir, medyo we are sorry to say that we cannot do that online kasi ima-macro-edge po yung makina eh. Physically dapat makarating yung sasakyan, and we are promising the public, the riding motorists na in fact we have one-stop shop in a day. Kayang yun, sir eh. So, meron kayo, may committed kayo, General Mata. Yes, sir. We will commit to that, sir. And we extended our clearance also for 20 days para may mahabang sila, sir. Mahaba-haba. So, just to clarify and para maging malinaw tayo, one-stop shop in Yes, sir. sa isang araw, And no lunch makukuha time. nyo na. Oh, sir, no lunch time pa yan. Pag pumunta kayo sa offices ng Highway Patrol Clearance Division, no lunch time break. Nagtatrabaho Yun sila. kasi, Mr. Chair, yun ang inaalala ng iba, pag-rehistro, tatagalan Wala sa pong LTO, lunchtime break. sa HPG. So, Hindi po. ina-assure nyo po na Opo. magiging mas madali. Medyo sa ito ngayon. lang aminin namin sa crime laboratory kasi yung sasakyan nga, sir, physically dudukutin. Minsan hindi kaya Etching. ng ordinary. Hinahanap no? Opo, dadalhin pa sa kasa kasi kasa lang nakakapagtanggal. Body number, Body. chassis. Talagang yung mga modelo ngayon, sir, na lalo yan, medyo high-end, napakahirap. Pero for the motorcycle, napakadali. May libre pang kape dun sa Kamkrame clearance section, sir. Wala pong lunch break. Pumasya lang po kayo doon at pati ko kung gusto nyo puntahan pag na-delay kayo anytime, doon lang po ako. Thank you, Mr. Chair. Malaking bagay ito kasi nagkaroon po ng misinformation. Yes, po. Nagkaroon ng uproar. Akala po ng riding community ay dagdag pahirap ito. Pero hindi po alam na nando na sa dating batas to. Ngayon po inaayos natin with the amnesty, Mr. Chair, with the online services, with the one-stop shop, ay malilinis na po ang records. No? In the long run, yung abala, mababawasan rin po. It's for the good of everybody. Minsan kailangan natin yung makakabuti sa buong society rin. No? Hindi lang po yung para sa atin. So, thank you, Mr. Chair. In addition, sir, additional security pa ng mga nagbenta yan eh. Kasi when the vehicle is used in crime, sila ang unang makakatok eh. Sila ang unang ipupursue ng mga law enforcer. While for them, diligently, they submitted by the deed of sale to LTO para HPG for transfer. Mawawala yun. May eliminate yung ganong risk na i-hot pursue yung bahay mo with the involvement of the vehicle. Sir Mata, tama ba na halimbawa, nangyari po yung Mr. Chair, open deed of sale, no? First owner, nakatatlong lipat, 4. Halimbawa po yung motor, di bali kung ma-involve po sa NCAP, mahuli o sa traffic violation, paano po kung nagamit sa krimen? Nakapatay po. Nakapatay. Sino po ang primary suspect at that time?
yung person of interest, yung naka-registered owner, sir. Yung first owner, Yung first owner. dahil hindi Yun na-transfer. ang Yun ang mangyayari, Mr. Chair. kawawa. Yung pong kawawa, kaya hindi naintindihan ho ng iba Opo. na yung po ang dati itong motorcycle crime prevention, iniiwasan po natin na gamitin ang motor sa krimen at yung sila po ang maabala. No, na Yes, 3-4 na lipat, tapos wala kang kamuwang-muwang na involved na ginamit yung motor mong naibenta sa krimen, ikaw ngayon na suspect, Mr. Chair. So, with this amendment, with this amnesty, with the HPG clearance online, at least malilipat na yung pong mga pangalan, malilinis na. Yun pong mangyari, Mr. Chair. Thank you. Thank you, sir. Maganda yan, nilinaw mo, Senator JV, kasi marami dyan papakalat ng fake news, nagagatong, nagpapainit ng ulo sa ibang motorista. At least today it's been clarified. And yan, yung sa amnesty plus online, so that should at least mapalagay sa ayos, sa liwanag yung issue na matagal nang pinapainit ng, huwag natin sabihin, baka sumikat pa nga eh. Sabi niya. Anyway, quick question lang sa HPG. Kasi we have this experience sa programa ko sa Wanted sa radyo na ang tagal bago magpa-alarma sa HPG. Meron tayong tinatawag na voice alarm, sir. Madali lang po yun. Yung voice alarm 24 hours. Once ma-receive ng kapulisan yun, i-alarma talaga yun. Ngayon may mga kaukulang kasing dokumento na kailangan si reparnish nung nag-ano, after 24 hours. Teka, tumatanggap kayo ng online alarma? Voice alarm, sabi nyo? Hindi, we termed only that as voice alarm. Paano po yun? Pag yung may tumawag sa amin, radio, sir, may ano kami rito na, I accept talaga ng pulis yun kasi... Pag police, pero pag civilian, hindi nyo basta-basta accept. Baka mamaya, pwedeng gumagawa lang ng story at meron siya kagalit o ipaprank lang niya yung... Hindi, kahit civilian, sir, i-accept yun. I-accept yun para... Over the phone? Subject to validation. Over the phone, medyo... No, you shouldn't. Hindi ba? No, you should not. Yan, you must not. No, delikado yun pag over the phone. Delikado talaga, sir. Pero, paano kung totoo rin naman? Paano kung hindi sir, totoo? Kaya yun ang kinukonsider din, sir. No, sir. You must not accept. Yes, sir. Dapat pumunta, yung sinabi ko... Dapat physically. Meron kasi, sa experience ko, umabot ng ilang araw bago tanggapin yung alarma. Pero ngayon pala, pwede over the phone lang. Wag, sir. Wag, itigil yan, sir. Correction, sir, hindi over the phone. Kasi kung meron lang halimbawa, si Juan, kagalit niya si sir. Pedro, Paano magagamit? ipapalarma niya sa ni Pedro over the phone. Sabi na, sige, okay, no problem. Through an officer, sir, over the phone, pag nag-request sa akin, police officer, siya ang garantor eh. Lalo na pag yung, wini-wave ko, personally, nagpapakandak ako ng validation. Kasi, lalo na pag ang, level ko, director, hindi na naman i-release yung, name niya, na magpa-alarm sa akin na hindi totoo. Na-receive niya yung alarm, he first receive yung... Kaya mga exception to the rule yun, sir eh. May mga ganun exception to the rule. Mag-aak ako kasi pag once hindi ako mag-aak, i-blame niya ako eh. Kung valid intelligence information na kidnapping in progress, ito yung plate number ng sasakyan, pwede, may initial information, pwede na yun ang basis mo. Pwede yun pag in progress. Tapos, kapwa niyo police, tumawag sa inyo. Yes, sir. Carnapping in progress, i-alarm niyo, ito yung numero ng plaka, etc. Agad-agad i-alarm niyo. Pero pag civilian po, tumawag sa inyo over the phone, huwag niyo po i-alarma. Binabalidate, in fact, sa text 2920 natin before, sir, di ba? Kasama yan mga ganyan complaint. Pinapabalidate, sir, sa lower unit kung may mga ganun insidente. Wait a minute, since nagkaroon nata ng earthquake and I believe we have to suspend muna kasi baka magkaroon ng aftershock. So notices and invitation for the next succeeding meeting will be sent accordingly. There being no other matters for consideration, this hearing is hereby suspended.